Babala sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga OFW na nangangarap bumili ng bahay o ng sariling lupa. Dahil madalas ang mga OFW ang nangangarap at nagpapakahirap mag-ipon ng pera sa ibang bansa para makabili ng sariling bahay. At sa hirap ng buhay ngayon at sa hirap kumita ng pera, dapat bago kayo bumitaw ng malaking pera na pinag-ipunan nyo sa abroad, ay dapat siguraduhin nyo ang lahat. Tamang sukat at tamang pwesto ng muhon at iba pa para hindi magaya dito sa kababayan natin na binahagi niya na pati siya mismo na expert sa pagbenta ng mga lupa ay nabiktima na galing mismo sa bangko. Warning sa mga gustong bumili ng mga foreclosure property. So, isa po ako sa biktima. Imagine, ako biktima. Bumili ako ng lot, 4 lots sa isang bank, foreclosed property. Ito, sabihin ko na yung bank. It's Metro Bank. So, binili ko ito nung last year pa. Sabi ni Miss Rian, it's May. May ko pa daw nabili yung property. Imagine, last year, it's 4 lots. Nag-due diligence ako, okay? Nag-ask ako ng certified true copy ng title. Siyempre, yung sa location naman, bangko yan. So, baga, tiwala ako na yung tinuturo nila sa akin na property ay yun talaga yung property. So, okay. So, kita ko naman yung title. Okay, sige. Okay, go na ako dyan. So, binayaran ko na yun ng cash. Ngayon, nung pumunta na ako sa Isabela para kasama yung geodetic at babakuran na sana namin yung property na nabili, ang nangyari, sabi ng geodetic ko, yung tinuro ng bank na caretaker ng bank, sabi, ito yung property. So, nandun na kami excited, ganyan, with my husband, ganyan. So, nandun na si geodetic. Sabi niya, nung nagsusukat na sila geodetic, sabi niya, ma'am, hindi po yan yung property nyo. Dito po yung property nyo. Sabi ko, ha? Dito yung property. Sige, puntahan natin. So, dun sa katabi, yung property. Hindi yung mismong tinuturo ng caretaker. Ang problema, yung property na tinuturo ng geodetic ko is nabakuran na. May bakod na yung property. Hindi kami makapasok sa loob. Ngayon, I was asking the Metro Bank or the bank for a joint survey. So, para at least, sino ba nagsasabi ng totoo? Yung caretaker ng bank or yung si geodetic? So, nag-asa ko, ayaw nila mag-provide, ayaw na nila kung ano na daw yung, kasi yung lot daw na yon ay yun ang sinabi ng appraiser nila. Sabi ko, ang appraiser po ay hindi po siya geodetic. Hindi po siya yung nagsasabi ng eto ba talaga, yung naglalagay ng muhon, nagsusurvey ng lot. So, yun. At appraiser din ako. Hindi ko ginagawa na bank, ito yung lupa nyo. Hindi ganon. Hindi ganon yung license namin as appraiser. So, ngayon, tinawagan ko talagang, sabi ko, ma'am, kailangan mag-joint survey na tayo hanggang umabot na hanggang ngayon. At hanggang ngayon, kausap ko, ang sabi sa akin ng bank, ma'am, yun daw, ang sabi ng appraiser namin, yun yung property. Kung ayaw nyo, sabihin nyo na lang po kung ayaw nyong bilhin. Ganun ang sabi niya. So, ano gagawin ko? Ayaw nila mag-joint survey. Sabi ko, ako na magbayad ng appraiser nila. Kahit 100,000 pa yung quotation yung geodetic nila. 100,000 daw kasi yung quotation ng geodetic nila for the joint survey. Sabi ko, mahal naman yan. Sige, ako na magbayad niyan. Kaya lang, yun, pinagpipilitan pa rin nila na outside the fence. So, yun. Guys, so syempre medyo nagagalit ako at ayoko na, gusto ko nang bawiin yung money. Kaya lang nagkumastos na din ako ng mga nag-due diligence, nagbayad na rin ako sa geodetic ko and everything. Yun, babala lang. Kahit bank yan, bago kayo magbayad, pa-survey muna kayo, mag-hire muna kayo ng geodetic, kahit magbayad kayo, at least yung less yung stress and also yung money na sana umiikot ay natenga ng 1 year. And please lang, sana Metro Bank, ayusin nyo ang inyong services dahil nakailang foreclosed property na ako sa inyo. This is the first time na bumili ako ng lot, tapos ito pa yung nangyari. So I'm so disappointed sa inyo, Metro Bank. Kaya mahalaga talaga guys na dapat pinapa-double check natin ang mga dokumento ng lupa or bahay na dapat natin or gusto nating bilhin. Dahil kagaya dito sa isa pang kababayan natin na nabiktima ng 1.5 million pesos na pinag-ipunan pa niya sa ibang bansa sa loob ng 10 taon, ngunit na-scam lang ng katransaksyon niyang kapit bahay pa niya
at sa loob pa sila ng Pag-ibig, nagpipirmahan at nagbabayaran. Arestado naman ang isang babaeng nagpanggap umanong pag-ibig agent at nagbebenta ng mga bahay na mayroon na palang nagmamay-ari at fully paid na. Narito ang aking pagtutok. Humigit kumulang 10 taon naging OFW ang single parent na si Sylvia, hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang naipon, ininvest niya sa mga tinatawag na foreclosed property o yung mga bahay na hindi nabayaran ng unang nakabili at ibinebenta ngayon sa murang halaga. Isa sa mga nag-alok sa kanya, ang suspect na papangalanan naming si Martha. Madalian niya silang napaniwalang konektado ito sa Pag-ibig dahil bukod sa matagal na niyang kapitbahay, Kung kulang sa imo. Oo, na lang. 50 na lang. itinitripping pa siya nito para ipakita ang mga binebentang property. Aabot ng 1.5 million more or less talaga yung nakuha sa akin kasi yung mga bahay na binigay nila sa akin, wala naman talagang tao. Nakakuha ako ng 18 na houses sa kanila, under Pag-ibig lahat kasi ginaya din nila yung firma ni Pag-ibig, yung manager. Doon kami minsan nag-transact talaga sa loob ng Pag-ibig, doon katabi sa guard. Ang hindi alam ng biktima, yung mga bahay na pinabayaran sa kanya, puro may mga may-ari pala at fully paid na. Yung mga bahay kasi na parang na-abandon, which is investment lang po ng mga tao, yung mga nasa abroad, yung mga hindi nila nabibisita, and ito namang namimeke na tao, nagpapanggap na nabili po niya ito sa totoong may-ari, and then ibinebenta sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Nagsumbong ang biktima sa PNP-CIDG at sa loob mismo ng Pag-ibig Office sa Davao City. Dinakip ng mga pulis ang babaeng suspect. Nahuli ang respondent habang aktual na nagpuproseso ng mga document para sa mga transaksyon sa pabahay na Pag-ibig at tumanggap ng mark money at budol money mula sa pusher buyer. No comment sa ngayon ang suspect na ipinagharap na ng mga reklamong paglabag sa Anti-Red Tape Act, estafa at usurpation of authority. Grabe sir, yung mental health ko sir, hindi ako nakatulog. Kasi dati akong OFW for 9 years, tapos yung pera ko ginamit ko sa investment dito sa Pilipinas. Tapos nakuha niya lahat. Ang masakit pa doon sir, na-renovate ko yung bahay na hindi pala sa akin. Nako. Tapos sabi niya, ang ganda ng pagka-renovate mo. Mahigpit na palala ng mga otoridad lalo na sa mga OFW na target ng mga sindikatong ito. Sa mga bumibili ng property, mas mainam po talaga na makausap ang totoong may-ari ng mga property na binibili natin. Maging maingat sa lahat ng mga transactions na pinapasukan nila, lalo na transactions with the government offices. Alam naman natin yung every government office may mga FB page na and FB accounts, pwede silang mag-visit. So, maging reminder ito sa lahat ng mga kababayan natin na kapag may naipon na kayong pera bago nyo bitawan niya sa mga transaksyon nyo ay dapat sigurado kayo sa lahat. Sa mga dokumento, impormasyon at na-double check nyo mismo sa mismong ahensya or opisina. Dahil kapag na-scam kayo guys, mapakulong nyo man ang na-scam sa inyo pero wala ng perang may babalik. Saludo sa lahat ng